Sana mga kababayan, grabe. Pahiyang-pahiya ngayon si Mike Defensor. Grabe. Ang tindi talaga, 'di ba? Kapag talaga sobrang ingay mo, ha? Kapag sobrang ingay mo, kapag sobrang daldal mo, yan, napapahiya ka talaga ngayon ng lubusan. Kasi tingnan nyo itong si Mike Defensor, ha? Alam naman natin maingay to, ha? Alam natin madaldal to. Alam natin pabida to. O ngayon, bida talaga siya. Di ba? Bidang-bida si Mike Defensor ngayon kasi talagang napapahiya, pinagtatawanan ngayon ng ating mga kababayan. Kasi kung alam natin, etong si Mike Defensor, talagang matindi ito magsalita pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang pag bumana to ng salita, akala mo talaga napakalinis. Yun pala, may nililihim. Di ba? May nililihim kasi ganito yung mga kababayan. Meron video na kumakalat, ito, balita naman to, nabalita, na yung asawa pala nito ni Mike Defensor, pati yung anak niya, sangkot daw doon sa isang KTV bar na ginagawang prostitution. Ito yung KTV bar, yung magiinom ka, ginagawa raw prostitution kasi may mga babae doon na nailigtas yung NBI, tapos may nakita pang marijuana ron. So yan ang problema ngayon. Yan ang problema ngayon ni Mike Defensor. Kasi kasama sa kinasuhan yung asawa niya at saka yung anak niya. Naku, yan talaga ang mahirap. Di ba? Iniisip ko lang paano pa? Paano pa ngayon makakapagdaldal itong si Mike Defensor kung meron itong sariling problemang haharapin? Diba? Paano na ngayon yung 18 Marines? Paano na ngayon yung 18 Marines kung dapat unahin niya yung problema ng pamilya niya? Di ba? Paano na ngayon? Paano na ngayon yung mga DDS na umaasa dito kay Mike Defensor na banatan si PBBM? Kung hindi niya na magagawa yan kasi nga may malaki problema. Di ba? Paano na siya? Paano na siya babanat ngayon kay PBBM kung kailangan niyang unahin yung problema ng pamilya niya? Di ba? Di ba? Yan ang problema kasi, di ba? Karma ka agad. Maraming naniniwala. Karma yung dumating kay Mike Defensor na yan. Karma sa kabila dahil sa lahat ng paninira niya kay PBBM, yan, kinarma raw siya. Yan ang paniniwala ng ating mga kababayan. Hindi mo masisisi mga kababayan natin na nagmamahal kay PBBM. Siyempre, karapatan nila yan na ipagtanggol si PBBM. At etong nangyari kay Mike Defensor sa pamilya niya, siyempre nakakalungkot yan kasi pamilya mo, di ba? Dapat si Mike na lang kasi siya naman yung maingay. Kaso, ang nangyari sa pamilya niya, napunta yung karma, asawa at anak niya, yung nadadawit dito sa controversial na to na kakasuhan ng NBI. Di ba walang problema sana kung si Mike na lang Kaso, dun sa asawa at saka sa anak niya, yun ang nakakalungkot dun. Kasi syempre, lahat naman tayo may anak, lahat tayo may asawa. Ayaw natin na may mangyaring hindi maganda sa kanila o problema. Dapat sa atin na lang kaysa sa kanila. Sigurado naman itong si Mike ganun din. Mas gugustuhin niyang siya na may problema kaysa madawit pa yung asawa at anak niya. Kaso wala Wala yan yung ginawa ng Diyos Di ba? Yan yung sinasabi na Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Yan yung sinasabi. Di ba? Walang ibang nakakaalam ng lahat ng mangyayari sa mundo kundi Diyos lang. Ayan, binigay sa kanya. Kaya titignan natin kung paano niya susolusyonan. Yan problema nila na yan. Kasi problema talaga yan. Di ba? Unang-una, napahiya na. Di ba? Pangalawa, pinagtatawanan na. Pangatlo, nasira na. Pang-apat, baka makulong pa. Kasi hindi biro po yan. Human trafficking ang sasampa dyan. Tapos, syempre, may drugs pang nahuli. Nako, mahirap talaga. Mahirap talaga sitwasyon nitong si Mike Defensor kasi nga pamilya niya yung nasasangkot dyan. Kaya problema to sa mga DDS. Problema ngayon nila to. Paano na? Paano na sila makakarinig ng mga banat mula kay Mike Defensor kung uunahin niya yung pamilya niya? Kasi syempre, halangan naman unahin pa ni Mike Defensor si Sarah kaysa sa pamilya niya, di ba? Yan ang sinasabi natin, di ba? Naniniwala na kayo sa akin na si PBBM, naniniwala na kayo sa akin, ha? Di ba sabi ko, si PBBM, protektado ng Diyos yan.
Hindi yan nahayaan ng Diyos na mapahamak. Hindi yan nahayaan ng Diyos na may mangyaring hindi maganda. At lahat ng bumabalot kay PBBM, Diyos nang bahala. O yan na nangyari. Tingnan nyo kay Sara. Di ba? Si Sara, sobrang pahiya siya ngayon. Talaga pinagtatawanan si Sara ng buong mundo. Ng maraming Pilipino pinagtatawanan siya. Hindi nga niya. May pagtanggol sarili niya. Di ba? Hindi niya masagot si Trillanes. Hinahamon siya ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, Sara, kung sa tingin mo, sinisiraan kita, sampahan mo ko ng kaso. Magpumirma ka ng bank waiver para patunayan natin kung mali ba ako, kung nag-iimbento ba ako ng mga numero na nasa bank account mo. Di ba? Kaso si BP Sara, wala. Tahimik. Hindi niya pinapansin yung hamon ni Trillanes. Kasi kung ako, sinisiraan ako, sinasabi, tumatanggap ako ng pera galing sa droga, ay anak ng katuray. Sasampahan ko agad ng kaso yan si Trillanes. Pipirma ako ng bank waiver, ipapasilip ko yung bank account ko na totoong wala akong tinatanggap na pera galing sa mga drug lord at yung mga pinagsasabi ni Trillanes na mga amount ng pera ay invento lang. Diba? Kung talagang wala akong ginawa, diba? Pero syempre, kung halimbawa naman tumatanggap talaga ako ng pera galing sa droga, ay tahimik lang ako. Di ba? Tahimik lang ako. Deadma lang ako, deadma, di ba? Di ba? Kaya hintayin natin. Hintayin natin kung papatulan ba ni Sara itong si Trillanes, kung sasampahan niya ba ng kaso ng perjury. Kasi di ba? Mahirap na mga akusasyon yung mga binitawan ni Trillanes. Kaya dapat si Sara, pansinin niya na, patulan niya si Trillanes kung totoong naninira lang si Trillanes. Ipakita niya yung bangko niya na wala siyang mga tinanggap na pera na gaya ng mga sinasabi ni Trillanes. Di ba? Balik tayo rito kay Mike Defensor. Aabangan na lang natin kung ano na mga gagawin nito si Mike Defensor. Kasi syempre, halangan naman unahin niya yung maisog na yan. Halangan naman unahin niya yung 18 Marines na yan na mga wala namang kwenta at walang silbi. Kesa dito sa mag-ina niya, di ba? Kaya kung ako sa Mike Defensor, di ba? Huwag nang makisama sa politika. Wala ka namang posisyon. Excuse me. Wala ka namang posisyon. Di ba? Hindi ka naman politiko. Pero panay-saw-saw mo sa politika. Yan tuloy nangyari. Karma ka tuloy ngayon. Nakakahiya. Pinagtatawanan ngayon ng mga Pilipino. Etong si Mike Defensor. Di ba? Pinagtatawanan kasi sa kabila ng mga panglalait niya sa gobyerno, pagbanat niya sa gobyerno, eto na pala niya ngayon. Tingnan natin kung matutulungan siya ni Sara Duterte dito sa problema niya na to. Di ba? So, huwag niyo po kakalimutan mga kabilin. Please subscribe po dito sa aking YouTube channel. Bagong-bago to. Salamat.